Bro, kana po si Parisio Church and State nanong mag-apil-apil man ang simbahan sa politika ug usahay diha sa misa dili na makapokus sa readings pagwali ug usahay politics na ang iwali og sinisipi. So, ang simbahan mag-isgot gyapon ng politika. Mag-isgot gyapon na bro, pero never na siya mangampanya diha. No, never na siya mangampanya sa pulpito. Never. Nala sa tuang kuan no, sa tuang katekism na ang simbahan bawal saya mag-apil-apil sa politika pero mo advise siya unsay himuon about sa tinuod na politiko. What advice ang simbahan? Musulti na sa politiko ang mga pare. Pero never na mo ingon nga iboto ninyo ni, no? So, kung na about sa CCC about politics. Ano may pari ng mudagan? Okay, politics. Kasi mga kapatid, binasa ko ng buong aklat ng CCC natin at in-arrange ko alphabetical. Kaya sa aking arrangement, hindi na ako mahirapan saan hanapin ang patungkol sa anong gusto kong hanapin. Kasi, for example, politics, letter P ko, nandyan na ang paragraph. So, kung mayroon kayong CCC at mayroon kayo sa aking in-arrange, hindi na kayo mahirapan kung saan ang gusto niyo mahanap sa CCC. For example, maghanap kayo saan ba sa CCC ang Pope na hindi makamali, infallible. So, letter I ka, infallibility of the Pope. So, ito ang sinabi CCC paragraph 899. The initiative of a lay Christians is necessary, especially when the matter involves discovering or inventing means for permitting social, political, and economic realities with the demands of Christian doctrine and life. The initiative is a normal element of the life of the church. Lay believers are in the front line of church life. For them, the church is the animating principle of human society. So ito, yung mga pastor sa simbahan, hindi mag-apil-apil It is not the role of the pastors of the church to intervene directly in the political structuring. So, walang kailangan, hindi walang simbahan mag-apil-apila no? An organization of social life. This task is part of the vocation of the lay people. So, ang pagiging member, ang pagiging politics, kabay lang na sa lay people, sa mga nato nga dili ordained. This task is part of the vocation of the people acting on their own initiative with their fellow citizens. Yan. So, ang mga pastors, pare, hindi yan pwede tumakbo. Ngunit, yung sinasabi mo bro, na pwede silang mo talakay about politics. What is politics all about? Explain na nila na. Anong dapat gawin sa isang politician? Explain nila na. Pero never silang moingon nga iboto ninyo. Never ng simbahan na. So bro, ka na pumili ka na para maklaro ka dyan, no? Bro, ka na kung si President of Church and State. So ito bro, ang si President of Church and State, ba't masabot? Kung ang gobyerno manodlo against sa teaching of sa simbahan, buingon ang simbahan na ayaw na, sayop na. For example, anong divorce. Buingon ang simbahan na mali na, ayaw na itugod sa tungason. Pero kung ang presidente mo implement yun, mo buwag yun siya malaod, ang simbahan dili mamugos niya, dili mo protesta. Yan. Why? Because there is separation between church and state. But, ang simbahan, since siya ang hari o gingharian din sa kalibutan, mutudlo na sa mga naa sa simbahan. At kung saan na ang simbahan o naa sa gobyerno, mutudlo na. Ang simbahan mo ni ang gingharian sa Diyos din sa kalibutan. Tingnan sa na, di pa na yan si Roges. Gihimo mo silang gingharian sa Diyos, agimo mo silang gingharian sa mga pare, aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. So regarding of lawmaking, yung magbuhat na og balaod, ang simbahan mag-ampo ana para nila. Unya kung naay mugawas na mo ingon nga imong balaod nato ang divorce, ang simbahan mo pasimbaw na ina nga mali na, that is anti-Christ. Dili na iya sa Ginoo na. Isulti nga niya. Yung mga Katoliko na paluyo ana,
Sutiya na sa simbahan. Personal. Na hindi man ako sa'yo na. Pero magtumag siya, hindi siya po sa simbahan. Pag ginoon ay musilot niya. Na bro, kay hindi na pwede nga simbahan magprotesta kay doon na tayo si Parisino ng Church and State. Ang simbahan, hindi na mag-gilabot kung siya itudlo niya. Ibig sabihin, hindi na magprotesta. Ngayon lang sa iba din na, pero di naman ito. Ang simbahan, wala na another action na yun. Like for example, sa magpila, magkuhan niya, no? No, na yung mga pare, makaiwala, pero wala na dito sa simbahan. Ila po ng tulbagon sa obispo. So, usahay diha sa misa, dili na mapokus sa readings, pagwali, kung sa politics na ang iwali, o ang sinisipin ng isyu ng pastoral little na selective o bias daw. So, dahil mga pare na medyo over na po kayo, na murang nanasegi endorso, yan ang bawal. No, bawal na ibalungon sa obispo. Pero kung wala, ang iyahan lang i-focus niya how to be a good politics, how to be a good politician, wala problema. Pero when endorso na siya, yan ang problema. Botera na siya, pero pwede ka mo nga, mali na nato ang presidente, mali na, sayop na siya, dili na sa Diyos. Pwede na. Pwede na. Pero never siya mo buhat o aksyon ano ma-protestahan to. Never. So, muna mga iso, no? Munang careful kita sa ato ang mga kuanon. Dili tagayon mo judge o kung sa'yo isultis pare, no? Kay taas kayo na sila pinag-aralan ang mga pare. Labaw sa tanan regarding of faith and moral. Sila yun ang ipiyalan sa Diyos. That is why ang Ginoo mingon yun. This is about faith and moral. Mingon yun ang Ginoo, patya ang dimuto sa pare. At umasaw mga kapatid, ating basahin mga kapatid, ang Deuteronomy 17:12. Dito mga kapatid, gipahinumduman ta sa Ginoo na ano ba yun? Pahinumduman, no? Na palagi tayong magrespeto sa mga pare. Ito ang sinasabi. O gumalang sa mga pare. Kinsa katong dilimutuman sa maghukom o sa pare nga ato adito, kinahanglan patyon kanang tawana. This is about faith and moral. Na wala na tayong ibang paniniwalaan kung nais nating malaman ang tamang asal, tamang pananampalataya maliban sa pare. Sila lang ang ating paniniwalaan. So, kung mayroong pare na mag-misa na parang out na sa kanyang pagiging pare, personal niya yan na tulbagon sa Ginoo, hindi ang simbahan. Kasi ang simbahan hindi nag-utos sa mga pare na gawin ninyo ito. Hindi ang simbahan nag-utos niya. Tulad ni Judas, nag-taksil sa Diyos, hindi siya inutusan. Tulad ni Lucifer, nag-taksil, hindi siya inutusan. At marami pa. Hindi sila inutusan sa simbahan na gawin ninyo yan. Desisyon nila yan. Kaya, kung ano ang nangyari ngayon, ang simbahan, ang panawagan ni Pope Leo, ipagdasal. Dasal. We have the power to change the world. Yan mga kapatid. The true Christian religion, known as the Roman Catholic Church, has the power to change the world. How to change? By praying. So, sa pamagitan ng ating mga dasal o sa pagdasal natin sa Panginoon, mabago ang mukha ng mundo. Kaya kailangan tayong lahat ng mga tunay na Christians or Catholic, magdasal tayo. Hindi tayo mag-comments sa mga politiko na mga kapatid nating mga korap. Hindi tayo mag-comments. Now, balitan natin. Yung mga Katoliko, mga Protestante na umuusig sa mga korap na politician, kung sila ang ilagay sa kanilang posisyon, masyon ba nila na sila ay hindi korap?
Sure ba kayo na hindi kayo malinlan sa salapi? Kaya ang simbahan ay nanawagan, ipagdasal natin sila. Kasi sino tayo? Kung tayo ang ilagay sa kanilang posisyon, sure ba tayo na mapagbigay tayo? Na kahit walang manatili sa atin, ibigay natin sa ating kapwa-tao? Sure ba tayo na magawa natin yan? Upang ma-justify natin ang pag-uusig natin sa mga politikong kurang? Mabuti lang tayo sa comments, no? Maraming mga Katoliko, comments lang comments. Pero ang kanilang buhay, kung sila ang ilagay sa kalagayan ng mga kurang, magawa ba nila ang pagiging tunay na Kristiyan? Mapagbigay sa kapwa-tao? Magsakripisyo sa kapwa-tao? O baka sila na rin ang magkilalang mga kurang? Yan. Hindi tayo uusig ng comments kanila. Ang panawagan ng simbahan, ipagdasal natin sila. Kasi sila ay nalinlang sa masamang espiritu. So, yan ang aking i-question sa mga kapatid nating sa mga tao na nag-comment sa mga korap. Kung kayo ang ilagay sa kanila posisyon, sure ba kayo na kahit pusing o kahit piso hindi kayo magkurap sa gobyerno? Magkurap mangani natin ato mangani kurap mga itong asawa, hindi tayo magbigay ng wasto pag magtanggap kung magsahod sweldo na muingon lang dahil maraginin akong nadawat dahil niya mag-comment sa gobyerno. Kung ikaw ibutang niya ako kung gani ta sa itong asawa sa butang dito sa gobyerno dali na kawato ng kwarta. Yan. So, hindi tayo mag-comments. Ipagdasal natin ang mga kapatid natin Katoliko na naging ipagdasal kasi yan ang panawagan ng simbahan. Comments lang ang comments niya. Kung may ibutang dito, kasi labaw pa kakaturako kung kita ibutang niya. Yan mga kapatid, no? So, thank you very much, bro, no? Sa imong pag-share, no? Salamat kayo. Okay, sila daw tama dyan, bro. Salamat, bro, no? Ano nga ito po ning wika ning ito ubang mga kaisunang sige tira sa mga politiko niya. Kung sila ibutang niya, siguro ka sila nga di basig hasta ilang CR puno ng kwarta. Ano mo na, no? Oliver Ngawa Busio, maraming salamat, bro, no? Thank you very much for watching, no? So, napunta tayo sa, pero maganda, no? Mabuti ang tanong, no? So, yan mga kapatid, no? Naipagdasan natin. Di kay, sabi ka, bro, tawa na, ikaw ibutang niya. Sure ka, nga di ka mangawat. Yan, no? So, ating balikan ang patungkol sa Mormons, sila na nun, Diyos lang bahala sa kanila, bro, yung mga kurap na yan. Yes, bro, ipagdasal natin sila. Yan ang gusto ng Diyos. Kung mayroong mga kapatid natin na nagdasal, ipagdasal, huwag natin i-condemn. Yan ang simbahan. Sino ba tayo mag-condemn sa kanila? Aking balikan, kung tayo ay nasa kanilang posisyon, sure ba tayo na hindi tayo magnakaw sa pira ng gobyerno? Magnakaw mga tayo sa pitaka sa tuwasawa, sa mot ng langko ng kwarta. So, yan, no? So, itong sinasabi din sa Mormons, no? Na sinasabi din, ipinangaral din ng Mormons na kahit ang tao ay hindi magsisi sa kaniyang mga kasalanan, siya ay nanatili ligtas. Nang siya'y mamatay, magkakapasok pa rin siya sa kaharian ng Diyos. Kasi siya ay ligtas na. Yan ang aral ng mga Mormons. Kasi sabi nila, ang Panginoon siya ay nagpakamatay para sa lahat ng tao, sa kasalanan ng tao. Magsisisi man o hindi, sila ay ligtas na. Gabi, no? Pero yan ay kamalututan. Kasi ang kamatayan ng ating Panginoon Hesus na para sa kasalanan sa lahat ng mga tao na ilalim sa batas sa lumang tipan,
pero na hindi tumanggap sa magandang balita at hindi nagpabautismo ay nanatiling hindi natubos ang kanyang pagiging makasalanan. Yan mga kapatid. So, kailangan na ang tao upang siya'y maligtas, magsisisi siya at magpabautismo sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. Yan. Ang kaligtasan na ibig sabihin niyan ay ang tinatawag na redemption or objective salvation. Ang objective salvation ay yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak na walay bago di ang ating Panginoong Hesus. Ngunit, kung hindi tayo magpabautismo sa kanyang iglesia, hindi yan natin natanggap ang objective salvation or redemption. Hindi. Ating basahin mga kapatid ang San Marcos 16:16. Na matanggap ang redemption sa pamagitan ng bautismo at paniniwala sa Ebanghelyo. Ito ang sinasabi. San Marcos 16:15-16. Migon sa kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, nung isang yaw kinimahing balita natos sa ng mga tao, ang mutuo o magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Napakalinaw. Na ang grasya ng kaligtasan na ino-offer ng Panginoong Hesus sa atin sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross ay ating matanggap sa pamagitan ng bautismo. Ibig sabihin, kung hindi tayo magpabautismo sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus, hindi natin tinanggap ang offer niya na kaligtasan o redemption para sa atin. Tinanggihan natin kung hindi tayo magpabautismo sa kanyang iglesia. So paano tayo naging ligtas na? Grabe, kabaluktot ang ipinangalan ni Joseph Smith, no? Na kahit magsisisi o hindi, dahil ang Panginoon Hesus ay nakapako na sa cross, tayo ay ligtas na. Sino sila? So, napakasama, no? Napakasama. Si Diandamon. Sabi ng mga kapatid natin, bro, luwas na daw sila ba? Ha, wala pa ganit sila ka pasaylo sa iyang isigang tao, luwas na inoon. Ha. Yes, bro, tama. So, yung sabi ng mga kapatid natin, so luwas na daw sila. So, ibig sabihin yung mga lain sikta, bro, no? Na nagsasabi na sila ay ligtas na. So, mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi matanggap ng isang tao. Yung objective salvation sa pamagitan sa yung kaligtasan na ino-offer ng Panginoon Hesus sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Hindi yan matanggap sa kahit sino kung hindi siya magpabautismo sa iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus. Hindi. Kung ang isang tao ay hindi na bautismuhan sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus na walang iba kundi ang iglesia katolika, hindi siya naligtas o wala siya maging tao muli o wala siya ipinanganak muli. At basahin mga kapatid, ha? O nanatili siyang makasalanan. Ating basahin ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan 3:16. 1:3 na to sa 5. Itong sinasabi. Si Jesus may tubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Diyos, gawas kung siya matao pag-usap. Unsaon man pagkatao pag-usap sa usa ka tawo man ulang na, nangutan na si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inaan, aron dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inaan, aron magpakatao pag-usap. Si Jesus may tubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Diyos, gawas kung natao siya pinagi sa tubig o sa Espiritu. So, malinaw na kung ang tao ay hindi nagpabautismo sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus na siyang pagsilang muli, hindi niya natanggap ang kaligtasan o hindi siya maliligtas.
So, ang tao ay maliligtas sa kanyang pagiging makasalanan kung siya ay nabautismohan sa Panginoon, sa iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus. Dahil kasi sa pamagitan ng bautismo sa iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus, siya ay naging tao muli o nalilinis na sa kanyang pagiging makasalanan. Yan mga kapatid. So, ibig sabihin, walang sino ang tao na makasabi na siya ay ligtas na maliban kung siya ay nabautismohan sa iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus. At ibig sabihin na ang mga sikta, kasi fake ang kanilang grupo o huwad ang kanilang grupo or mga ngaral, or hindi sila ay tinayo ng Panginoong Hesus, hindi sila nakatanggap sa kaligtasan. Maliban sa mga Katoliko na lumipat sa kanilang grupo, kasi sila ay naligtas na sa pagiging makasalanan. Pero yung mga hindi naging Katoliko, hindi sila naligtas sa pagiging makasalanan o hindi nila natanggap ang kaligtasan na ino-offer ng Panginoong Hesus sa sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Hindi nila natanggap yan kasi hindi man sila nagpabautismo sa iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus. Or ang kanilang sikta ay walang kapangyarihan na magbautismo. Ang bautismo, mga kapatid, ay kapangyarihan iyan sa simbahan. Kung ang simbahan ay tinayo ng Panginoong Hesus ang nagbautismo sa atin, nalilinis ang ating mga kasalanan. Ating basahin, mga kapatid, ang bautismo ay yung paglilinis sa ating mga kasalanan. Gawa 22:16. Busa pabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Dahil dyan, ang bautismo ay kapangyarihan. Imagine, tuwing tayo ay nabautismohan, tayo ay nalilinis na sa ating pagiging makasalanan. Ibig sabihin, kapangyarihan yan ng simbahan, ang bautismo, na ibinigay ng Diyos kanya sa simbahan. At yan ang sinasabi ni San Pablo sa Efeso 1:19, ang simbahan ay mayroong kapangyarihan. At sinasabi na, Efeso 1:19. Dugang panini, ipanginaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. At sa isa sa kapangyarihan na yan ay ang bautismo. Kasi tuwing ang tao ay mabautismohan sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, ang lahat niyang mga kasalanan nang siya ay hindi pa Kristiyan ay nagbura. Basta-basta na. At diyan, mga kapatid, malinaw na ang hindi na bautismohan sa simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus ay nanatili sa kanilang pagiging makasalanan. Kasi hindi man nila natanggap ang bautismo sa nasiyang kapangyarihan ng simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus. Kaya magsumikap tayo na maakit natin ang lahat ng mga hindi Katoliko na maging kaanib sa simbang Katoliko o maging kaanib sa tunay na iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus upang sila ay malilinis sa kanilang pagiging makasalanan sa pamagitan ng bautismo. So yan, no? Ito pa. Okay, ito pa ni si bro, no? Bro, murag nakulangon ko about CBCP pastoral letter kay bias o selective daw. Hindi lang nila naintindahan. Pero ako yung iwasa. Tuloy ko. Unsay buhaton sa Katoliko kung mag-issue ang CBCP o pastoral letter, dapat ba ni sundon o tuwan? Yes! 100%. Kung ang simbahan, obispo, ay magbigay ng letter, sundin natin yan. Kung hindi tayo magsunod, para tayong irehis. At sino naman tayo magmusumpa sa CBCP? Ang letter ng CBCP ay otorisado sa Santo Papa. At alam naman natin kung ano ang Santo Papa. Ang mga obispo ay successor of the apostles. They are all successors of the apostles. So, sino man tayo na hindi sumunod sa kanilang mga pastoral letter o sa kanilang mga isinulat na dapat gawin ng isang Katoliko? Sundin natin ang ipinangaral ng mga obispo o letter ng mga obispo. Maliban kung ang obispo ay modernism
yung mga secret na nagturo ng mali sa loob ng simbahan. Tulad noon ni Marcy Leffin, founder sa SSPX. Tulad ni Joseph Ignace Bondolinger, na founder sa Old Catholic. So kung ang mga obispo ay nanatili sa Santo Papa, sundin natin sila. Wala kayong karapatan. Ano yung Luis Rivera, mga kapatid? Ito hindi tayo maging Christian kung wala ang simbahang Katoliko. Kasi ang simbahang Katoliko ay ang iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus. Tayo mga Katoliko, hindi tayo maging Christian kung wala ang simbahan. Kaya sino man tayo na sumuway sa kanilang itinuturo. So, sundin natin sila. Maliban kung ang kanilang ipinangaral o letter ay hindi sang-ayon sa Santo Papa. Yan, mga kapatid. Ang mga obispo ay under sa Pope. At kung ano ang kanilang ipinangaral ay ginabayan o gitugutan sa Santo Papa. Maliban sa mga suwael, no? Maliban sa mga suwael. Pero yung mga obispo na dayan sa simbahan, sino man tayo na hindi sumunod sa kanilang ipinangaral o sa kanilang mga pastoral nito. Susundin natin sila, bro, no? Sundin natin sila. Kung mayroon tayong hindi maintindihan sa kanilang mga isinusulat, just pray to God. Kasi yan ang sinasabi ni Saint Clement sa Middle Ages, 1200. Saint Clement, kalimutan ko naman, no? Yung nagsasabi na faith seeking understanding, not understanding seeking faith. Saint Ireneo, kalimutan ko, sorry. Kasi ang sinasabi nila ay batay sa sinasabi ni St. Paul na kung mayroon tayong hindi maintindihan sa banal na kasulatan, manatili tayong maniniwala kasi ang Diyos na ang magbigay sa atin ng kaliwanagan. Nakasulat ba yan? Ating basahin, mga kapatid, 2 Timoteo 1:7. Ito ang sinasabi. Palandunga kining akong gisulti kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. So kung mayroon man tayong hindi maintindihan sa mga sulat o sa mga ipinangaral ng simbahan o sa mga isinulat ng mga obispo na dapat natin gawin, just pray to God. Ayaw na pa-comments. Kasi ang mga obispo, kung pananampalataya at sa mga mabuting aral, alam na nila kung ano ang kanilang turo sa mga laiko tulad natin. Alam na nila kasi silang guided by the Holy Spirit. I said guided by the Holy Spirit because the church ay ginagawa yan ng banal na Espiritu. Pati ba sa'yo na? Pero kung mangaral sila na hindi sangayon sa ipinangaral ng Santo Papa, hindi tayo sumunod sa kanila. So ngayon, hindi basta-basta natin simbahan kasi ang simbahan ay ginagawa yan sa banal na Espiritu. Na ang Panginoong Diyos ay bumalik sa kanyang kaharian, ang pinadala ng Ama at ng Panginoong Diyos na gumagabay sa simbahan ay ang banal na Espiritu. 1:14-26. Ito ang sinabi. Ang manlalaban ng Espiritu Santo nga ipadala sa Ama sa kungalan, magtudlo o magpainumdum kaninyo sa tanan nga akong gitudlo, gisulti kaninyo. So, nandyan ang banal na Holy Spirit. So, bro, kung ano ang isinulat sa mga obispo, maliban kung ito ay hindi sangayon sa ipinangaral ng simbahan, sundin natin. Pero kung hindi sangayon sa ipinangaral ng simbahan, hindi natin sundin kasi baka yung obispo na yan ay modernism. No? Baka ang obispo na yan ay tulad ni
Joseph Ignace Bondolinger na nagtayo ng All Catholic, tulad ni Marcel Lefebvre na nagtayo ng Society of St. Pius X. So, sundin natin ang ating mahal na mga obispo kasi sila ay ang maghari sa buong mundo. Ating basahin muli ang Lipadayan 5 5:10, itong sinabi. Gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. Ibig sabihin, regarding of faith and moral, sila ang maghari sa mundo. Wala ng iba. Kasi ang Christian religion or Catholic Church ay ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Napakaganda. Napaka-bless nating mga tunay na Christian kasi ang Christian religion or Catholic Church ay ang the kingdom of God on earth. Hindi tayo basta-basta. Hindi tayo basta-basta. Huwag lang tayo magpakita na sumuway sa simbahan. Huwag lang yun, dahil sayang. Ang simbahan ay katawan ng Panginoong Sos. Okay. So, akong balikan basa bro ha. Bro, nakulangon po ang mga specific pastoral little kay bias kung selective daw. No. Sino man sila no mag-ingong bias? Kung sa'yo buhaton sa Katoliko kung mag-issue ang sinisipin o pastoral letter dapat man isundo no? Tuwan, yes. Sino ba tayo na sumuhay? No? Sino ba tayo? Obispo sila. Patio ng devotos pare, tubot pa sa bot, itambog sa impirno. So, sino ba tayo na sumuhay sa kanila? Magbuhat. Kung ang tao, Katoliko, musupat na galing siya sa simbang Katoliko o sa mga obispo, mga parian, hawa na lang siya. Tukod siya riyan. Kaysa mo yun siya, sayo ba lagi mo sa obispo? Sino siya? Kuyo. Naging Christian lang tayo dahil sa simbahan niya. Musupak ta sa gituno sa mga obispo. Na sila man ang mga hierarchy, sila man ang piniyalan ng Diyos sa simbahan. So, sundin. Kung ayaw, hindi. Tawa. Kasi mo yung nga, dili nga sa'yo na. Kuyo. Sino ba tayo? So yan bro, no? So, maluwas lang ang tao kung sakop siya sa ito o ni Lord Jesus. Ako na yung masama bro ha. Ang ingon sa simbahan, kung ang tao nawalihan na sa tanong ni Bro CD Anado, no? Ako balikan bro ha. So ang mga sekta, kahit paano, kahit ano pa ang sasabihin nila, ano sila, praise the Lord, hallelujah, hanggang sila ay maluya, wala na yun nakikita. Sorry na. Kasi, kung ang tao ay na pangalanan na ng simbang Katoliko ang tunay na iglesia, ngunit hindi niya ito tanggapin, hindi siya maliligtas. Kung ang isang Katoliko ay umalis sa simbahan ay pumunta sa mga sikta, hindi rin siya maliligtas. Ating basahin mga kapatid ang ipinangaral sa ating simbahan sa CCC 846. Salvation, no? Or outside the church. Maligtas ba? Yung napangaralan na? At palagi tayong careful mga kapatid sa ating mga pagsalita patungkol sa mga sikta. Pwede tayo magsasabi na lahat ng mga sikta, members ng sikta na napangaralan na o mayroon ng knowledge na ang Katoliko o nakarinig na ng Katoliko ang tunay na iglesia, ngunit hindi siya maniniwala, hindi siya maliligtas. Yan ang ating sasabihin. Hindi tayo magsasabi na ang tanang mga sikta, member sa sikta, dili maluwas. Mali yan. Kulang yan. Bakit? Mayroon mang mga inosente sa kanila. Mayroon mga inosente na hindi pa hingkol, hindi pa napangaralan na ang Catholic Church ay ang tunay. Sila ay mali, ngunit sa kanilang kaisipan, naniniwala sila na ang kanilang grupo ang tunay kasi hindi pa nila nakinggan na ang Catholic Church ang tunay. Kaya kung sila ay gumawa ng mabuti ayon sa kanilang pananampalataya na tunay ang sa kanila kasi hindi nila alam ang Katoliko na mao'y tinuod, kung gumawa sila ng kabutihan, maliligtas din sila. Maliligtas pa rin sila.
Kaya ang dapat natin, kaya mag-ingat tayo sa pagsasabi. Ang dapat natin sasabihin, yung ipinangaral ng simbahan, at basahin na yun, na lahat na napangaralan na ngunit hindi tumanggap, hindi maliligtas. Lahat na umalis sa simbahan ay hindi maliligtas. At basahin mga kapatid, ang CCC and process. Ito ang sinasabi. Okay. At basahin ha. How are we to understand this affirmation? No, paano natin ito intindihin itong pag-affirm o pagpatutuo ng simbahan? Repeated by the church fathers, no? Na palaging sinasabi ng simbahan. Reformulated positively. It means that all salvation comes from Christ, the head, through the church, which is His body. Balikan na. It means that all salvation ng kaligtasan ay nagmula sa ating Panginoong Hesus, na siyang ulo sa pamagitan ng kanyang simbahan, kung saan ay kanyang katawan. So ang kaligtasan ay matanggap ng isang tao. Ang kaligtasan ay galing ng Panginoon Diyos, ngunit ito'y matanggap ng isang tao sa pamagitan ng simbahan, kung saan katawan ng Panginoong Diyos. Sa last, ito ang sinasabi, hence, Musa, he could not be saved. Hindi sila maliligtas. Who, knowing that the Catholic Church was founded as necessary by God through Christ, would refuse either to enter it or to remain in it. Napakalinaw. Na sinasabi ng simbahan na hindi sila maliligtas, na siyang may na alam na or napangaralan na ang Catholic Church ay ang itinayo ng Panginoong Diyos na kailangan para sa kaligtasan. Sila na tumanggi na pumasok sa simbahan or manatili sa simbahan ay hindi maliligtas. Malinaw. Bakit ipinangaral lang? Bakit iyan ay itinuro ng simbahan? Bakit? Kasi ang Panginoong Hesus ay nagpahayag na patungkol dyan. Ating basahin mga kapatid, ang Marcos 16:15. Bingon sa kanila, panglakaw ka mo sa tibok kalibutan o isang niyang hinimayong balita na gusto ng mga tao. Ang mutuo o magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo, sinutan. Napakalinaw. Ito ba? Ang 1 Andos 18-19, yung umalis sa simbahan. Bakit sinasabi ng simbahan na hindi na sila maliligtas? Ito ang sinasabi. Ito ang batayan. 1 Andos 18-19, mga anak, doon lang katapusan sa kalibutan. Isugin na kamo nga moani ang kaaway ni Kristo. O ani na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa man siguro nato nga doon na gayon ang katapusan. Kining mga tawana dili tinuod na sakop sa atong pundok. Busa na mula sila kanato. Kung tinuod pa nato silang mga kauban, magpapili ta sila kanato. Apan namiya sila aron na ila gayon na sila dili kauban nato. Napakalinaw. Na ang umalis sa simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus ay kanyang kaaway na. So paano sila maliligtas? Na ang naging kaaway ng Panginoong Hesus na walang iba kundi ang umalis sa kanyang simbahan ay patayin sa kanyang harapan. Ating basahin mga kapatid ang isinulat ni San Lucas sa kanyang Ebanghelyo sa talata 19, versikulo 27. Ito ang sinabi. Nagkaroon na ito sa akong mga kaaway na dili gusto nga ako maghari kanila, dadaan sila din o pamatya sa akong atubangan. Sino mga kaaway na natin Panginoon Hesus? Yung umalis sa simbahan. Anong gagawin? Patayin sa kanyang harapan. At ano naman ang ibig sabihin sa sinasabi dito na patayin sa kanyang harapan? Na ang humarap sa ating Panginoon Hesus ay kaluluwa naman. Ating basahin mga kapatid, ang sinasabi ni San Pablo sa ikalawa niyang sulat para sa taga-Korinto. Talata 5:10. Na ang humarap sa Panginoong Hesus ay kaluluwa na.
Kay kinahanglan mo tubang kitang tanan kang Kristo aron niya mukman, aron ang tansa-tansa makadawa sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat maayo unautan din sa kalibutan. So ang humarap sa ating Panginoong Hesus upang tumanggap ng judgment ay patay na o kaluluwa na. So ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus sa sinasabi niya na patayin sa aking harapan? Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus ay ilaglag sa apoy ng impyerno. Ating basahin mga kapatid, balikan natin ang pahayag 20:14. Ito ang sinabi. Unya gitambok ang kamatayon ug ang Hades nato sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So, ang simbahan ay nagtuturo na sila na umalis sa simbahan ay hindi na maliligtas. Kung sila ay mamamatay na hindi bumalik sa simbahan. At silang hindi nagpabautismo sa simbahan matapos silang pinangaralan ng Catholic Church ay ang tunay na Christian religion, ngunit tumanggi, hindi rin sila maliligtas. Napakalinaw. So, 66846. Okay, coba, no? Sobrang sakit. Kaliwat na sila o Satanas ng mga musalikway. Yes, bro. Malinaw, no? Na kaaway ng Panginoon Hesus ang nagsalikway sa simbahan. So, nasa devil na sila. Kasi ang kaaway ng Diyos ay ang devil. Ang tao ay hindi kaaway ng Panginoong Hesus. Ang tao ay naging kaaway ng Panginoong Hesus dahil sila ay nagpalinlang ng dyablo. Umalis sa kanyang simbahan. Yan bro, no? Tama bro, no? Unsay masulti mo bro na ang tinuod na sala dili si Duterte. Ha? Okay, ating kaya bigyan din natin ng buwan ha. Ang tinuod na sala mao ang 30 katuig na pagpakahilom sa simbahang Katoliko samtang gilamoy sa droga ang mga kabos. Ang mga kabos. Dili si Duterte ang problema. Si Duterte ang tubag sa atong mga pag-ampo nga dugay ng liwan. Ang simbahan, pero kung ilamulit ko dito mga kapatid, no, parang baka ma-yoga ng politika ang aking program, no? So, ang simbahan ay hindi nagpasagad, hindi nagpabayaan. Ang simbahan ay katawan ng Panginoong Hesus. We always remember that, no? Hindi natin yan kalimutan, bro. Ang simbahan ay katawan ng Panginoong Hesus. So, hindi siya nagpabaya sa kanyang tungkulin bilang steward sa katawan ng Diyos. Hindi nagpabaya. Marami ng tao ang hindi nakinig sa simbahan. Marami ng tao. Pero patungkol sa ating kanhi presidente, hindi ko isulti dito ang standing ko at sa simbahan. Hindi. Ang akin lang isasabi na kung mayroon tayong i-implement na batas, kailangan sundin natin ang ipinangaral ng simbahan. Huwag kang papatay. Yan. Kasi ang simbahan ay nanatili sa kanyang standing na the end does not justify the means. Na ang kanyang layunin ay hindi mabigyang patotoo sa kanyang pamaraan. Yan, no? Alam naman natin, no? Alam naman natin. Hindi ko lang i-elaborate dito. So, kailangan na kung yan ang standing sa simbahan, ipatupad ang batas kahit sino makasalanan. Huwag nang gawin ang ayaw ng Diyos. Huwag kang papatay. Hindi man tayo nagbintang sino man. Ang ipinaral ng simbahan na kung tayo ay mag-implement ng balaod, huwag lang nating i-judge ang tao. Huwag lang natin siya kasi ang sinasabi ng simbahan, ang sinasabi ng Diyos, huwag kayong papatay. So kung maraming mga tao na masama, wala tayong karapatan na pumatay. Wala.
Kasi ang Diyos lang ang may kapangyarihan na bumawi sa ating buhay. Ating basahin na. The end does not justify the means. Dahil gusto mo na ma-justify. Ang paraan, kailangan inline sa ipinangaral ng Diyos. Yan, no? Pero hindi tayo nagbintang sa mga patayan na nangyari kung sino ang sino ang dahilan. Ang ating sinasabi lang, yung sinasabi sa simbahan na huwag tayong papatay. Basahin ha? Ang Diyos lang ang may karapatan na bumawi sa atin. Sino ba tayo? Likha lang tayo ng Diyos. Bakit tayo gumawa ng masama sa ating kapwa? Tayo ay likha lang. Wala, hindi yan kung mayroon mang mga sinasabi diyan na ano-ano, wala tayong karapatan. Ang Diyos lang ang bumawi sa ating buhay. Walang sinuman. Tayo, kasi hindi ko nagbintang ha. Kung patayin natin ang nagkasala, mas lalo pa tayo makasalanan sa kanya kasi ang papatay ay isang malaking kasalanan. Yan ang isipin natin. Dahil does not justify the means. So, wala na tayong kaibahan sa mga taong sumuway sa gobyerno kung patayin natin sila. No? Kasi yan man ang isyu ngayon. So, hindi ko sana yung mga talakay yan, pero tinanong mo man, so sasagutin ko rin. So, aking tingnan ha, na ang Diyos lang ang mubawi sa atong kinabuhi. Wala na'y lahi. May isang pag-unsa na kadauta na, nagtanaw ka, direct niya ang imong anak. Imo siyang patyon, nakasalakas pagpatay. Nakasalakan. Dahil does not justify the means. Na, dahil nilip niya ang iyong anak, pinatay mo yan, hindi yan justification sa batas ng Diyos. Ipakulong siya. Hindi kay, bawian mo siya ng kanyang buhay, hindi. Ating basahin ha, ang Diyos lang ang bumawi sa ating buhay. Yan ang sandi ng simbahan. At dahil ako ay naging Christian dahil sa simbahan, doon ako sa simbahan. Hindi ako maggawa ng aking mga comments against sino pa. Kasi ang aking pangalan ay naisulat sa kaharian ng Diyos dahil sa simbahan. Ating basahin ko yan ha. Na ang lahat na nabautismohan ng kanyang pangalan ay nasa kaharian ng Diyos o na-record na doon sa kaharian ng Diyos. At na-record ang ating pangalan sa kaharian ng Diyos dahil sa simbahan. So, sino ba tayo na mag-question sa simbahan? Kung ang simbahan magsasabi, huwag kang papatay. Kahit nilip niya ang iyong anak sa harapan mo, huwag mong patayin. Yan ang sundin natin. Ipakulong siya. Pa-preso ko na gawas-gawas. So, basahin ko muna no, na ang ating pangalan ay naka-record na sa kaharian ng Diyos. At ito ay dahil sa simbahan. So, hindi tayo sumuway sa simbahan. Ito ha, Pahayag 21-27. Kapan wala bisan unsa nga hugaw makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimong makaulam buhat o nagmakaapasundod sa syudad maulamang ang mga tao kansa ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating kanilo. So ang syudad mo nang ginarihan. Kung ang pasundod dito kato lang ang iyang ngalan na sulat sa libro sa kinabuhi. Kung ang ngalan masulat sa libro sa kinabuhi tungod sa bunyan niya sa simbahan na dito po dinusisas. Ibig sabihin, wala tayong karapatan na sumuway sa simbahan. Inorma bro nga nagpagay-akay sa simbahan. Wala daw buwan sa simbahan bro. Kanang nagsabi na wala na simba-simba, no? Wala na inaibawan sila about this religion, about the Catholic Church. Wala bro. Pero ang Diyos na bumawi, kaabin, no? Bawaan ko naman eh. I'm sorry, yes. Deuteronomio di ay kanyaw eh. Salamat Lord. So ang Diyos lang ang may katungod na ang mubawi sa atong kinabuhi. Walang sinumang tao. Kaya kung sino man yung nagpatay, kung
pumatay at ang nagpatay ay yung pinatay ay baka mapapatawad pa ng Diyos. Pero yung nagpatay, impyerno yun siya. Bakit? Yan ay malaking paglapag sa utos ng Diyos. Huwag kayong papatay. No, basahin natin ha, Deuteronomy 32:19. Karon ilhan ninyo nga ako ray tinuod nga Dios, wala nga ilain gawas kanako. Ako ray mo patay o muhatag o kinabuhi. Kunya kanang nagpatay, kanang mga kriminal na bumatay ng tao, sino sila? Yung sinasabi na pinatay dahil gumawa ng kasalanan, sino ba yung nagpatay? Wala silang magkasalanan. Ang pinatay, nakasala. Ang nagpatay, nakasala din. Pero ito ang diferensya. Kung ang pinatay ang nagkasala sa batas ng lupa, mas malaki ang nagawang kasalanan sa nagpatay sa kanya. Yan mga kapatid. So, sa isyo ngayon sa ating katilingban, kung sino man yung gumawa ng pagpatay, may impyerno siya. Yung pinatay, kung wala siyang mortal sin at siya ay kung mayroon siyang mortal sin, ngunit siya ay bago siya pinatay, nagsabi pa siya, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Dito siya sa kanilang Diyos. Kaya walang sakramento na tanggap niya. Dito siya. Pero yung nagpatay, impyerno yun siya kung hindi siya magsisi. Kasi malaking kasalanan ang pumatay. Ang Diyos lang ang may karapatan na pumatay, bumawi sa ating buhay at magbigay. Ang Diyos lang. So, yan ang sinasabi sa simbahan, the end does not justify the means. So, 1:21, at ibisahin ha. So, 1:21. So, nakita. Okay, basahin ha. Mingon siya, natawa ko, nga hubo, mamatay usab ako, nga hubo, ang Ginoo mo'y naghatag ang Ginoo mo'y naghatag siya usab ang mo nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Yes bro, no? Tama. So yan bro, no? Ang simbahan na natin sundin. Kasi hindi tayo maging Christian kung walang simbahan. Ang Diyos ang ating sundin na siyang nagtayo sa simbahan na huwag kang papatay. Yan, no? So, the end does not justify the means. Na ang tumong hindi makahatag o hustisya sa pamaagi. Dili. Ang tumong nimo mo na, nya mo ni pamaagi nimo, dili na matagan o hustisya.